Ngumuso si Lance, Senior Long, narinig mo? Siya mismo ang sumasang-ayon sa hamon, bakit hindi ka bumalik sa Heavenly Star Pavilion at ilabas ang abiso na ito upang ang lahat ng mga internasyonal na estudyante sa akademya ay manood, kung ako, si Lance, ay talagang mas mababa sa kasanayan, hihingi ako ng tawad sa kanya sa publiko, kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagtanggal ng mapagkunwari na maskara ng isang tao. Dahil doon, lumipad si Lance. Matapos lumipad si Lance, nagtanong si Wanderlust, Master Omar, sumang-ayon ka ba sa kanyang hamon? May dahilan ba para hindi ako pumayag? Galit na galit ni Omar. Master, ikaw ang pinakamataas sa mundo kung tutuusin kasama si Lance, itong 20 taong gulang na batang ito, ibababa ba nito ang iyong katayuan? Sa tingin ko, ito ay nagpapababa sa iyong katayuan, kaya dapat mong isaalang-alang ang pagpunta. No need to consider it, since he is so unconscious of his own identity, then I don't mind fulfilling him. Senior Wanderer, send out an announcement, tomorrow at 10 a.m., Heavenly Star Square. Makalipas ang kalahating araw. Narinig mo ba? Bukas ng umaga sa Celestial Star Plaza, lalabanan ni Lance si Master Omar. Hindi ba't si Omar ay isang maalamat na manggagamot? Kaya niyang talunin si Lance. Ngunit si Lance ay hindi kahit isang katapat para kay Kimura. Hindi sila nakikipagkompetensya laban sa martial arts, ngunit healing arts, ang direksyon ng mahihirap na sakit. Marunong pa rin si Lance ng healing arts. Oo, hindi ako makapaniwala nang marinig ko ang balitang ito, at pumunta ako sa Heavenly Star Pavilion para kumpirmahin na siya nga iyon. Sa isang tiyak na manor. Your Imperial Highness, kalimutan mo na ito, Lance, ang taong ito ay nagtataglay ng magagandang pagkakataon. Ang taong ito ay hindi simple, ang ganitong uri ng tao, kahit na hindi ka maaaring maging kaibigan, hindi ka dapat makipagkaaway. Hindi, ako ang ika-30 prinsipe ng Sun Empire, paano ko hahayaan ang mga tao na ay bully ako ng ganito? Your Imperial Highness, si Lance ang nag-spike sa akin sa martial arts, at na-spike niya ako sa mesmerism, ang ganitong klase ng tao, Your Highness is really cautious Sa sandaling ito, nagmamadaling pumasok ang isang lalaki sa labas. Pag-uulat sa kamahalan, pag-uulat kay Senior Kimura, napadaan lang ako sa Heavenly Star Pavilion at nakakita ng isang balita tungkol kay Lance. Anong klaseng balita? Hinahamon ni Lance si Omar, bukas ng 10 sa Heavenly Star Plaza. Your Highness, Senior Kimura, ngayong kumalat na ang akademya, narinig ko na si Lance ay mahusay din sa pagpapagaling, ang taong ito ay talagang isang pambihirang henyo. Nagulat si Kimura, tumingin kay Shiro-san at sinabing, narinig iyan ng iyong kamahalan, iyong kataas-taasang imperial, itong si Lance, mahusay sa martial arts, mahusay sa mesmerism, at ngayon ay may mga alingaw-ngaw na kaya niyang pagalingin, at siya pa nga. Naglakas loob na hamanin si Master Omar, isipin mo ang iyong sarili, kung ang ganitong uri ng tao ay patuloy na buhol-buhol sa kanya. Ang hamon ni Lance kay Grandmaster Omar ay tahimik, na kumakalat sa Star Ocean Academy. Lahat ng nakakakilala kay Lance, o nakarinig ng reputasyon ni Lance, ay nabigla. Sa orihinal, nagulat pa rin sila na ang ecstasy ni Lance ay napakalakas, ngunit pagkatapos ay dumating ang balita na maaari ring gumaling si Lance at hinahamon niya si Master Omar bukas, ito ay talagang isang alon na hindi pa naaayos. Ang 3 salitang Lance, sa wala pang 3 araw, ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa puso ng maraming internasyonal na estudyante sa Star Ocean Academy. Pumili ng Healing Master bukas ng umaga. Ang labanan ay tiyak na magdulot ng lubos na kaguluhan. Mabuti kung matatalo si Lance, ngunit kung nanalo siya muli, para bang walang hustisya. Sa sandaling ito, sa isa sa mga maliliit na bungalow ng Star Ocean Academy, si Leslie ay nakaupo sa isang karaniwang kama sa dormitoryo, na mukhang nalulumbay. Hindi nagtagal, pumasok ang isang likas na perfectionist na babae at nagsabi, Leslie, kumusta ang iniisip mo tungkol dito? Hindi mo na kailangang isipin ang tungkol dito, pumunta ako sa Star Ocean Academy para pagbutihin ang aking lakas, hindi para sa iba pa. Sabi ni Leslie. Oh, Leslie?
Naiintindihan ko kung ano ang ibig mong sabihin, na hindi pumupunta sa Star Ocean Academy para pagbutihin ang kanilang lakas. Gayunpaman, alam mo ang mga patakaran dito, ito ay tungkol lamang sa lakas, anuman ang anumang bagay. Bukod dito, ito ay isang pagkakataon, kung talagang willing kang maging Gordon's Garden Lady, tiyak na magiging kapaki-pakinabang ito sa iyo. Gaya ng alam mo, si Gordon ang matandang Garden Lady ng Star Ocean Academy. Nagtatag siya ng tahanan na 30 taon nang umiral, at isa na siyang napakalakas na tao ngayon sa ikatlong antas ng Innate Great Perfection, at siya ay nireranggo sa ikalabing-anim sa Innate Great Perfection War God List, kaya talagang hindi niya ipaglalaban ang gayong tao. Sa totoo lang, minsan talaga ako. Gusto niyang maging Garden Lady, ngunit sa kasamaang palad, hindi ako nagustuhan ng mga tao. Ikaw, sa kabilang banda, ay iba, hindi ka pani-paniwalang maganda, at sa pagiging isang malakas na Garden Lady, gagawin kanyang walang katapusang kapaki-pakinabang sa ilang random na patnubay. Natigilan si Leslie, magaling siya sa martial arts, samantalang ako ay nabighani, ang dalawa ay ganap na walang kaugnayan, ano ang itinuturo niya sa akin? Maari ba akong maging kapaki-pakinabang sa iyo? Ulo, tinatrato mo ako na parang 3 taon. Anyway, Leslie, dapat mong isaalang-alang ito. Head, isang araw ang nakalipas, sinabi mo sa akin na isaalang-alang ito para sa isang araw at pagkatapos ay magbibigay sa iyo ng isang sagot, sinabi ko na hindi ko na kailangang isaalang-alang ito, ang isang direktang sagot ay hindi magagawa, kailangan mong hayaan akong isaalang-alang. It for a day. Now it's been a day. I'll give you an answer. No, what do you want now? Leslie, dapat mong pag-isipan ito para sa isa pang araw, gayunpaman, hindi mo maaaring hindi pahalagahan ang pagkakataong ito. Napabuntong hininga si Leslie, Head, hindi mo man lang ako hinihiling na isaalang-alang, pinipilit mo akong sabihing oo. Kung tatanggi ako muli pagkaraan ng isang araw, hinihiling mo ba sa akin na isaalang-alang ang isa pang araw? Sinusubukan mo lang. To force me to agree. Head, if this is forced me to agree, then I, Leslie, will not longer call you Head. Aalis na agad ako sa organisasyon mo, hindi ako naniniwalang hindi ako makakasali sa mga organisasyon ng ibang tao. Humagalpak ng tawa ang ulo ni Leslie, Leslie, ito ang pinilit mong gawin ko, kinakausap kita ng maayos, kailangan mo akong pilitin na tanggalin ang mukha ko sa'yo Leslie, parang ikaw B2 Nave, where do you think this is? This is in the Star Ocean Academy, no one can say no here, it's only about the level of strength. The reason I asked you to consider it is to give you face, not to pag-usapan nyo to, okay? Napakamot ka talaga sa ilong mo, pero naglalaro ka ng rejection, nasa posisyon ka bang tumanggi? Ano ang gusto mo, Hera? Nagalit si Leslie sa loob, lumabas na hindi ito para isaalang-alang siya, ngunit ipaalam ito sa kanya, ngunit nang hindi inaalis ang kanyang mukha, kaya sinabi niyang isaalang-alang siya. Leslie, sa madaling salita, wala kang karapatang pumili, obligasyon mo lang sumunod, ikaw, Mrs. Garden, ang nakatakdang maging. Imposible, masasabi ko sa iyo, hindi ganoon kadaling ay bully ang babaeng ito. Hahaha, ganun ba? Tapos lumalabas ka ng lakas na hindi maganda sa pang-aapi kung hindi, sunod-sunod na aso ka lang sa harap ng nanay ko. Hera, sa tingin mo kaya mong ay bully ang mga taong ganito dahil lang sa isa kang likas na perfectionist? Hindi ako natatakot na sabihin sa iyo, ang sikat na Lance, kilala ko siya, mas mabuting mag-ingat ka. 722. Ego? Ang laki talaga? Actually kilala ko ang sikat na Lance, tapos kailangan ko talagang maging mas maingat, hahaha. Si Hera ay nagpakawala ng nakakahiyang tawa, syempre hindi siya makapaniwala na alam ni Leslie ang isang malakas na henyo tulad ni Lance. Hindi banggitin si Leslie, kahit na siya ay hindi makatingin sa pagkakaroon ng antas ni Lance.
Si Leslie ay nanlumo, at hindi niya sinisisi ang iba sa hindi paniniwala sa kanya. Pagkatapos ng lahat, si Lance ay nasa Star Ocean Academy, napakapilit na hindi niya magawang tumangala sa kanyang ulo, hindi banggitin na walang sinuman. Ay naniniwala na ang pinakamababang antas na internasyonal na estudyante na tulad niya ay alam ang pagkakaroon ng antas ni Lance. Leslie, huwag kang ma-depress. Ay resign mo na lang ang sarili mo sa kapalaran mo, tsaka hindi naman masamang tao si Senior Gordon, hindi kita ginawang masama, at nga pala, natulungan kita. Sa kagandahan mo, kahit hindi ka maging Lady Garden, maya-maya ay pagnanasaan ka ng ibang lalaki, akala mo talaga makakaahon ka sa putikan Pagkasabi nun, lumabas si Hera sa dormitory room ng grupo at sinabi sa isang lalaki sa labas ng pinto, bantayan mo siya, huwag mo siyang hayaang umalis ng kalahating hakbang. Oo, Chief. I'll dedicate her to Gordon pagkatapos ko siyang makausap. Head, totoo bang ipapaliwanag sa iyo ni Gordon ang tunay na kahulugan ng Great Perfection? Maaari lang akong sumugal, ang oras ko sa Star Ocean Academy ay hindi maikli, kailangan kong mabilis na makapasok sa innate great perfection para makapunta. Sa pagkakataong ito ay maganda ang Leslie, ngayon ay tila humanga si Gordon, kaya ang hindi maliit ang pagkakataon. Sigaw ni Leslie sa kwarto, narinig niya ang usapan sa labas. Gustong-gusto ni Leslie na pumunta kay Lance, ngunit iyon ay nasa ibang antas na siya mula kay Lance. Noong nakaraan, noong nasa North Empire siya, hindi niya ito naramdaman at naisip na lahat ay nasa parehong antas. Kaya determinado siyang pahirapan si Lance sa kanyang mga kamay minsan. Gayunpaman, ngayong nakarating na siya sa Star Ocean Academy na ito, lubos niyang naunawaan na hindi na siya kapantay ni Lance. Tingnan mo na lang sa sitwasyon ngayon, siya ay naging isang bilanggo na walang personal na kalayaan, ang pinakamababang antas ng pag-iral sa Star Ocean Academy, habang si Lance ay isang pag-iral na hindi man lang makatingala sa ulo na naghahari sa kanyang kapalaran, ang agwat. Ang imahe ni Lance, sa puso ni Leslie, ay biglang naging napakataas. Sa katunayan, siya mismo ay medyo mababa, hindi nangangahas na sabihin sa mga tao na kilala niya si Lance, dahil sa takot na kutsain. Kung hindi lang siya pinilit na gawin ito ngayon, tiyak na hindi niya sasabihin na kilala niya si Lance, at bilang isang resulta, siya ay talagang kinukutya. Para naman sa master ni Leslie, si Talia, nawala siya sa Star Ocean Academy, na para bang wala siyang reputasyon, na parang walang nakakaalam ng kanyang pag-iral, kaya hindi na kailangang banggitin ito ngayon ni Leslie. Hindi alam ni Leslie na ang dahilan kung bakit walang reputasyon si Talia ay dahil walang pakialam si Talia na makipagduel sa mga dayuhang estudyante at mga hayop sa dagat dito. Kinabukasan, sa Heavenly Star Square, mula alas 8 o alas 9 ng umaga, maraming mga internasyonal na estudyante ang dumarating, dahil marami sa kanila ang nakarinig na alas 10 ngayon, si Lance ay makikipagduel kay Master Omar. Si dito, at lahat ay interesadong malaman kung talagang alam ni Lance ang pagpapagaling, at kung ang kanyang antas ng paggaling ay talagang nangahas na ikumpara kay Master Omar. Sa Heavenly Star Plaza, may 3 tao na nakatayo sa sandaling ito, silang 3 ay natagpuan ng Heavenly Star Pavilion, mga pasyente na may mahihirap na sakit, isa sa kanila ay ipinanganak na bingi, ngunit hindi ito nakakaapekto sa kanyang paglilinang, kaya siya ay isa ring dayuhang estudyante. Lalaki. Ang pangalawa ay ipinanganak na bulag sa isang mata, at kahit na matapos na ang operasyon upang palitan ang kanyang mata, hindi pa rin siya nakakakita. Ang lalaking ito ay may isang mata lamang, ngunit siya ay likas na matalino at isang internasyonal na estudyante. Ang pangatlo ay nagdurusa ng dimensya, ngunit ang mga sintomas ng kanyang demensya ay hindi laging naroroon, at siya ay nagkakasakit lamang kapag narinig niya ang tunog ng isang gong, na tumatagal ng halos 10 minuto upang gumaling. Ang kakaibang sakit na ito, na walang lunas, ay ang sakit din ng taong ito. Buhay. Ngayon, natagpuan ng Heavenly Star Pavilion ang 3 taong ito, bilang props, para kina Lance at Omar upang labanan ito. Dumating si Lance sa Heavenly Star Plaza bandang 10 ng umaga. Yoho! Medyo maraming tao.
Nagulat si Lance nang makita ang napakaraming international students na nanunood, at hindi niya alam kung dahil sa narinig niya ang tungkol sa kanya o dahil narinig niya ang tungkol kay Omar. Sa sandaling ito, dumating na si Omar. Nakaupo ito sa isang upuan sa gilid ng Igor Plaza. Lumipad pababa si Lance. Sinabi ni Long Tianyo, "Lance, gabi na? Ngayon ka lang dumating, alam mo ba na si Master Omar ay matagal nang naghihintay sa iyo dito?" Tumingin si Lance kay Long Tianyo na may mga slant na mata. Itong Long Tianyo, bakit siya kaaya-aya sa Omar na ito? Makatuwirang sabihin na si Lance ay isang martial arts prodigy, at gaano man kalakas si Omar, siya ay isa lamang manggagamot. Hindi na kailangang akusahan ni Wanderlust si Lance sa lahat ng paraan dahil sa isang manggagamot, di ba? Kung gayon, isa lang ang dahilan, itong Omoshi ay may biyaya para sa Wanderlust, o, itong Wanderlust, mayroong isang kahilingan para kay Omoshi. At natatakot ako na ang dahilan ng pagkakaroon ng hiling kay Omar ay nasa karamihan, kung may grasya, pagkatapos ng lahat, ito ay nakaraan, kung may kahilingan, ito ay hindi nangyari, kaya ayan. Dapat may mali sa Wanderlust na ito, at dapat may mali sa Wanderlust na ito, na may kahilingan mula kay Omar. Humalaklak si Lance, Senior Wanderlust, sa pagitan ko at ni Omar, kung sino ang mas malakas at kung sino ang mas mahina, hindi pa rin sigurado, umaarte ka na parang sinusubukan mong pasayahin si Omar ngayon, maganda ba talaga ito? Lance, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Sige, dahil nandito ka na, huwag kang mag-antala, humanda ka para simulan ang tunggalian. Pagkasabi noon, ibinaling ni Wanderer ang kanyang ulo para parangalan si Omar. Master Omar, handa ka na ba? Isang batang dilaw lang ang buhok, kailangan ko pa bang maghanda dahil sa kanya? Totoo rin ang sinabi ni Master, natatakot akong manalo ka kahit hindi ka pagising, pero nag-o-overthink ako. Nahihiyang tumawa si Lance, sobrang loko, kaya kung manalo kahit hindi pa ako gising, sana hindi ako ma-disappoint. Lance, nasaan ang lahat ng kalokohang ito? Wanderlust, sana ay maayos kang nagmamakaawa sa akin. Sabi ni Lance sa loob-loob, ang Long Tianyo na ito ay palaging gumagamit ng tono ng pag-aakusa, na naging dahilan upang hindi masyadong masaya si Lance, kahit na siya ay kasing lakas ni Igor. Sinabi ni Long Tianyo, "Lance, Master Omar, naghanda ako ng 3 pasyente para sa tunggalian na ito para sa iyo, Heavenly Star Pavilion. Hayaan mong ipakilala ko sila ngayon, ito ang numero 1 pasyente, ipinanganak siyang bingi, hindi niya makilala ang sanhi at walang ospital ang makagagamot sa kanya. Ito ang numero ng pasyente, siya ay ipinanganak na bulag sa isang mata, ito ay pareho kahit na siya ay magbago ng kanyang mga mata, ito ay pasyente numero ng 3, sa tuwing siya ay marinig ang tunog ng isang gong, siya ay agad na magkaroon ng seizure at maging demented, aabutin ng 10 minuto para bumalik siya sa normal. Itong 3 tao, lahat sila ay mga international student mula sa Star Ocean Academy, ang kanilang mga sakit, at ang kanilang habambuhay na paghihirap, ngayon ay handa silang maging props. Para makipagkompetensya ka, at umaasa rin silang mapagaling mo. 723. Tanong ni Lance, Senior Wanderlust, paano ito maihahambing? Hindi pa ako tapos, ngunit ang proseso ng kompetisyon ay kapareho ng auction. Ang numero 1 pasyente, halimbawa, ay isusubasta ng ilang minuto hanggat kailangan mo, at sa huli, ang sinumang nangangailangan ng mas kaunting puntos ay pinahintulutang pagalingin siya, at kung gumaling ang kabilang panig, mananalo ang kabilang panig. Kung ang kabilang panig ay hindi gumaling, kung gayon ang kabilang panig lamang ang gagaling. Kung ang kabilang panig ay gumaling at hindi gumaling, pagkatapos, magsimula tapos na ang shoot, at kung gumaling sila, mananalo sila. Naiintindihan mo ba lahat ng rules? Hindi naman tanga, syempre naiintindihan mo. Okay then? Let's start with patient number 1. Each of you will diagnose him first, then start calling time. Sina Lance at Master Omar ay nagdiagnose ng ilang minuto bawat isa. Nang matapos silang dalawa sa pagdiagnose, sinabi ni Wanderlust, Master Omar, sumigaw ka na. Ngumuso si Omar kay Lance, nang sumigaw siya, 15 minuto.
Sumigaw si Lance, 10 minuto. Galit na sinabi ni Omar kay Lance, Lance, ginugulo mo ba ako? Cut! Master Omar? Sa tingin ko ay mapapagaling ko siya ng lubusan sa loob ng 10 minuto, kung hindi mo kaya, huwag kang mahiya. Ang sabi ni Wanderlust, minsan sa 10 minuto, 2 beses sa 10 minuto, mayroon bang mas mababa? Sa sandaling iyon, sumigaw si Master Omar, 9 na minuto. Nang hindi nag-iisip tungkol dito, sinabi ni Lance, 8 minuto. Ikaw. 8 minutes once, 8 minutes twice, Master Omar, may lower time ka ba? Kigat ni Omar, 7 minutes. 6 na minuto. Sumunod si Lance nang hindi man lang ito iniisip. Lance, may balak kang manggulo di ba? Sakit, sinong nanggugulo sa'yo? 6 na minuto isang beses, 6 na minuto 2 beses, Master Omar, mayroon ka bang mas mababang oras kaysa 6 na minuto? Matigas na anit na sigaw ni Omar, 5 minutes. Sa loob-loob na sinabi ni Lance, itong pasyenteng numero 1, ang kanyang kaharian ay umabot na sa gitnang likas na yugto, ngunit hindi pa rin nakakarinig ang kanyang mga tainga, halatang napakahirap ng sakit na ito, hindi kasing simple ng mga ordinaryong tao ang pagiging bingi, hindi ko, believe that Omar can really be cured in 5 minutes, since that's the case, I'll let him cure it, para maintindihan ko muna ang lakas niya. Tumigil sa pagsigaw si Lance. 5 minuto isang beses, 5 minuto 2 beses, 5 minuto 3 beses, deal. Master Omar, ang pasyente numero 1 ay sa iyo upang gamutin, kung hindi ka gumaling, pagkatapos ay si Lance na ang bahala sa paggamot. Kung si Lance ay hindi rin gumaling, pagkatapos ay muling kukunan ang round. Umakyat si Omar upang gamutin ang numero 1 pasyente na may matigas na anit, sa katunayan, sa sandaling ito, nagsisi si Omar sa loob na dapat alam niyang hindi sumigaw kasama si Lance, dahil wala siyang kumpiyansa na gumaling sa loob ng 5 minuto, at na-corner ni Lance. Sa paglipas ng panahon, tahimik ang buong lugar, at lahat ay nanunood ng hindi kumukurap kay Master Omar na nagpapagamot sa patient no. Isa. Hindi nagtagal, lumipas ang 5 minuto. Sumigaw si Lance, tapos na ang oras. Nagulat si Omar, na kumukuha ng kanyang konsentrasyon. Malapit na ang oras. Tumingin si Omar sa mga alon. Tumango si Wanderlust, Master Omar, 5 minuto na, gumaling ka na ba? Maputi ang mukha ni Omar, oh crap, hindi siya gumaling sa loob ng 5 minuto. Hahaha, Master Omar, hindi ka gumaling sa loob ng 5 minuto o, kaya ayon sa mga patakaran, ako na ang bahala sa pagpapagaling, at sumigaw lang ako ng 6 na minuto, 6 na minuto lang ang kailangan kong gumaling, ay. Tama ba, Senior Wanderlust? Tama. Tumango si Wanderer. Napabuntong hininga si Omar, hindi ako naniniwala na makakapagpagaling ka. Umupo si Omashi sa isang gilid ng upuan at nagmamasid sa galit habang si Lance ang pumalit sa paggamot. Sinimulan ni Lance ang paggagamot sa numero 1 pasyente. Si Lance ay mayroon ng unang impresyon sa antas ng medikal na kasanayan ni Omar, ito ay napakakaraniwan. Siyempre, ang tinutukoy ni Lance ay ang antas ng mahihirap na kaso, at sa ngayon, ang kompetisyon ay tungkol din sa antas ng mahihirap na kaso. Makalipas ang 4 na minuto, biglang sumigaw si Lance, yay! Biglang napatayo si Omar mula sa kanyang upuan nang marinig niya ang yay ni Lance. Sinabi ni Lance, Senior Wanderer, gumaling na ako. Sa oras na ito, ang numero 1 pasyente, nakawili-wiling nagulat, ay sumigaw, ako, narinig ko ito, wow, narinig ko ang boses, wow, salamat, Dr. Damon, salamat. Pounds. Lumuhad ang numero 1 pasyente kay Lance, walang humpay na yumoko. Si Omar ay sobrang mapatla na ngayon, hindi pa siya gumaling sa loob ng 5 minuto, ngunit gumaling na si Lance. Wow! Ang mga nakapaligid na audience ay sumigaw sa pagkamangha, si Lance ay napakalakas. Sa orihinal, naparito lamang sila upang panoorin si Lance duel ng may pag-aalinlangan, ngunit hindi nila inaasahan na talagang may kakayahan si Lance, ito ay talagang hindi inaasahan. Salamat, Dr. Damon.
Labis ang pasasalamat ni Patient No. Isa na hindi niya maipahayag ang kanyang pasasalamat kay Lance sa mga salita. Nakita ni Omar ang Patient No. Isa na yumuko kay Lance, hindi iyon maganda sa kanyang puso ito dapat ang nagkautaw sa kanya. Sa unang pagkakataon na ako ay nasa posisyon na gawin ito, kailangan kong dumaan sa maraming problema, ngunit hindi ito madali. Sige, bumangon ka na, hindi na kailangang magkautaw. Tinulungan ni Lance si Patient No. Isa na bumangon, ang pagliligtas sa mga tao ay ang asensya ng kaligayahan, tulad ng inaasahan, ngayon, nakikita ang Patient No. Isa na nakayuko ng buong pasasalamat, si Lance ay napakasaya rin. Sa loob. Hindi tulad ni Talia, ang pumatay ng hindi kumukurap, ang walang awa na puso ay tinatawag na kabaliwan, kaya iligtas ang mga tao, marahil para lamang sa higit pang kabaliwan. Patient number 2 at patient number 3, parehong tumingin kay Lance ng may matinding pananibik, at nagtaka kung sino ang gagaling nila. Omar grunted, huwag magmadali sa round 2. Sumigaw si Wanderlust, Lance, magsisimula na ang pangalawang pasyente, bago ka magsimula, pareho kayong may tig-5 minuto para mag-diagnose, si Master Omar ang magsisimula muna. Muli, nagsimulang mag-diagnose si Omar, tiyak na mas kapaki-pakinabang ang magsimulang mag-diagnose, ngunit si Lance ay tamad, ang long tiyan yun na ito ay nakalulugod kay Omar, sana talaga ay may sakit siya, huwag kang magmakaawa kay Lance. Hiwalay na na-diagnose ni Lance at Omar ang pasyente bilang dalawang, alam nilang pareho ang kanilang ginagawa. Sumigaw si Omar, 10 minuto. Sa totoo lang, hindi 10 minuto ang bottom line ni Omar, ngunit 7 minuto, ngunit sinusubukan niyang pigilan si Lance, kaya nagsimula siyang sumigaw mula sa 10 minuto at binigyan ang sarili ng higit na pahinga. Gayunpaman, ang bottom line ni Lance ay mas mababa pa. Nang hindi man lang iniisip, sumigaw si Lance, 5 minuto. Ano? Galit na galit si Omar, akala niya si Lance ay sisigaw ng 9 na minuto, ngunit hindi niya inaasahan na si Lance ay dumiretso sa 5 minuto. Nakakahiya, ang kanyang bottom line ay 7 minuto, at 5 minuto siya ay wala na. Siguradong may lunas. Lance, sinisigawan mo ng masama ang oras. Galit na sabi ni Omar. 724. Sinabi ni Lance, kung sa tingin mo ay may mali siya ako, hindi mo kailangang sumunod, hindi kita pinipilit na sumunod, talaga. Nanginginig sa galit ang balbas ni Omar. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, si Omar ay naging bukas ang isipan, hindi niya dapat hayaang lumitaw muli ang imahe ng kanyang pasyente na nakaluhod at nakayuko bilang pasasalamat, hindi kailanman. 3 minuto. Sigaw ni Omar ng isang kagat, hindi siya naniniwala na si Lance ay patuloy na sumisigaw. Ngumiti si Lance at walang pinalampas na sabi, 1 minuto. Galit na galit si Omar na muntik na siyang matamba. 1 minuto ay nang ahas pang sumigaw, oh my God. Lance, hindi ako naniniwalang gagaling ka sa loob ng 1 minuto. Okay, dahil malisyosong nagnanakaw ka ng oras, hahayaan kitang gawin ito, gusto kong makita kung maaari kang gumaling sa 1 minuto. Kung hindi ka mapapagaling sa loob ng 1 minuto, ako ang hahabulin at mananalo sa iyo sa pamamagitan ng pagkuha sa loob lamang ng 3 minuto. Then we'll see. Hinawakan ni Lance ang pasyente number 2 at umakyat para gamutin ang pasyente number 2. Ang pasyenteng number 2 na si Lance ay nakatagpo ng ganitong uri ng kaso dati, kaya si Lance ay lubos na nagtitiwala na siya ay gagaling sa loob ng 1 minuto. Lumipas ang oras, segundo sa segundo. Sa sandaling ito, sa karamihan ng tao, si Talia ay tahimik ding nakamasid, si Talia ay tumingin sa seryosong hitsura ni Lance, walang kamalay-malay, naiisip minsan ang mundong iyon, sa tuwing ang hangin at mga ulap ay seryosong tumingin, ang pinakakaakit-akit sa kanya, kailangang aminin, Lance seryoso tingnan, talagang gwapo. Ngayon maraming mga babaeng estudyante ang nagsisigawan, ayaw na sugurin si Lance para magkaroon ng ganoon din. Kinabahan si Master Omar na binibilang ang oras sa bawat segundo. Habang nagbibilang siya hanggang 45 segundo, sumigaw si Lance, tapos na. Wow!
Nagkaroon ng cheer mula sa audience, pati na rin ang hindi makapaniwalang bulalas ng pagkagulat. Sumimangot si Master Omar, imposible, patient number 2, sabi mo sa sarili mo, nakakakita ka ba ng ganyang mata mo? Piniringgan mo ang kabilang mata mo at tumingin sa akin gamit ang dati mong bulag na mata, pwede ko bang itanong, ilan? Kumpara ni Master Omar isang dalawa, gamit ang kanyang daliri. Piniringgan ng patient number 2 ang kabilang mata niya, pagkatapos ay tumingin kay Omar. Say, how many is that? Kung hindi mo masabi, hindi mo lang nakikita, you too. Sa sandaling iyon, tumingin ang numero ng dalawang pasyente kay Omar at sinabing, Omar, kumusta ang dalawa? Pagkatapos nito, ibinaling ng patient to ang kanyang ulo at lumuhad kay Lance. Ikaw. Nanginginig sa galit ang balbas ni Omar nang marinig niya ang pasyente number 2 na nagsabi na siya ay magaling na pangalawa. Pula ang mukha. Dr. Damon, salamat, ipinanganak akong bulag sa isang mata, sa wakas ay gumaling na ako, salamat, doktor, mangyaring tanggapin ang aking 3 busog. Ang pangalawang pasyente ay malakas na yumuko ng 3 beses. Labis na nabalisa si Omar sa loob. Ngumuso si Lance kay Omar, nangungunang master ng espesyalisasyon sa mundo, ngunit yun lang. Senior Wanderer, 3 pasyente, 2 na ang napagaling ko, kaya, 2 panalo sa 3, nanalo ba ako? Wanderlust, Lance, na nagsabi sa iyo na 3 panalo at 2 panalo, una sa lahat, ang 3 pasyenteng ito, ang kanilang mga kondisyon ay hindi pareho ng kahirapan, ang numero ng 2 ay ang pinakamahirap, ang numero ng 1 ay ang pangalawa sa pinakamahirap. Ang pangatlong pasyente ay ang pinakamahirap, mas mahirap kaysa sa parehong numero 1 at numerong 2 na pinagsama, siya ay may neurological at iba pang mga problema sa utak, o marahil ay mga problema sa pag-iisip, na mas mahirap kaysa sa pagalingin ang numero 1 at numero 2. Iyon ang dahilan kung bakit ang pangatlo laro ang susi sa tagumpay. Kung sa ikatlong laro, si Master Omar ang nanalo, nanalo pa rin siya sa tunggalian na ito, may pagdududa ka pa ba? Okay. Hindi nakipagtalo si Lance, sa katunayan, ang problema ng number 3 nanograms pasyente ang pinakamahirap, na kinasasangkutan ng demensya, na hindi ganoon kadaling gamutin. Kaya, ang numero 3 ay talagang mas mahirap kaysa sa pinagsamang numero 1 at numero 2. Ngumuso si Omar, ang pinakamahirap na number 3, nagkataon lang na ang galing ko, Lance, wait lang. Humingi din si Lance, I'm so sorry, the number 3 question is also something I'm good at. Excited ang crowd, puno talaga ng pulbere, pareho silang magaling, at hindi ko alam kung may nagsisinungaling. Magsimula tayo. Sabi ni Wanderlust. Na-diagnose ni na Lance at Omar ang pangatlo sa loob ng 10 minuto bawat isa, mas mahirap kung tutuusin. 2 oras. Si Omar ang unang sumigaw ng oras, ang kanyang bottom line ay 1 oras, kaya nagsimula siyang sumigaw ng mas mataas, na nagbigay sa kanyang sarili ng karagdagang lupa. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, ayaw na ni Lance na mag-aksaya ng oras at sumigaw na lamang ng kanyang bottom line. Sumigaw si Lance, 10 minutes. Ano? Galit na galit si Omar. Master Omar, mayroon ka bang mas mababang oras? Tanong ni Wanderlust. Hindi. Gusto kong makita kung ang bastard ay maaaring maging 10 minuto, at kung hindi niya magagawa sa loob ng 10 minuto, tiyak na magagawa ko ito sa loob ng 2 oras. Sa loob ng 10 minuto, at kung hindi niya magawa, mananalo siya. Sa kasamaang palad, hindi siya bibigyan ni Lance ng pagkakataon, dahil, hindi nagsalita si Lance, talagang magaling siya dito, at nang mag-practice siya ng medisina kasama ang kanyang tiyuhin sa kanyang nakaraang buhay, wala pang 1 dosenang kaso ang naranasan ni Lance. Ng mga ganitong uri ng mahihirap na pasyente, na kadalasang sanhi ng mga abnormalidad sa mga essence point ng utak. Nakakuha ng gong si Lance. Dang! Nang tumama ang gong, ang pasyenteng numero 3 ay mabilis na nagkasakit at nasara ng loob. Hindi siya makakilos ni Lance at pagkatapos ay nagsimulang magtrabaho sa kanyang paggamot.
Ang kondisyon ng pasyente bilang tatlong ay mas banayad pa kaysa sa inaasahan ni Lance, at si Lance ay natuwa sa loob, na nagpapakita na si Lance ay hindi nangangailangan ng ganoong katagal, kaya't gawin natin itong mabilis. Pagkalipas ng 5 minuto, sumigaw si Lance, tapos na. Nahulog si Omar sa lupa, 5 minuto at gumaling na siya, alam na alam ni Omar na kakailanganin niya ng kahit 1 oras. Sa sandaling iyon, biglang bumangon ang numero ng 3 pasyente at sinabing, nabawi ko ba ang aking sarili? Hindi, ako ang nagpagaling sa iyo. Pagkatapos sabihin iyon, kinuha ni Lance ang gong at hinampas ito ng malakas ng 12 beses na sunod-sunod. Ang pasyenteng numero 3 ay hindi na muling naging demented. Gumaling na talaga ako. Naiiyak na sa tuwa ang number 3 nanograms pasyente. Sabi ni Lance, sige, huwag kang masyadong excited, huwag kang matuwa at maging psychopath. Salamat, Dr. Damon. Napayuko ang numero ng 3 ng pasyente. Tumango si Lance, tumingin sa mukhang frustrated na si Omar at ngumuso, kahit na ikaw ay karapat-dapat na ikumpara ang iyong sarili sa akin, at mayroon ka pa ring lakas ng loob na sabihin na ikaw ang pinakamahusay sa mundo, ay pu. Ikaw. Tumingin si Omasi kay Lance, at bagamat galit siya, hindi niya magawang pabulaanan. Sinabi ni Lance, Omar, nakiusap sa iyo si Igor Sr. na tulungan mo siya, ngunit ikaw, na nagnanasa sa kanyang asawa, ay nagpahiwatig na si Igor ay nakatuon sa iyo ng kanyang asawa, huwag mong isipin na walang nakakaalam tungkol dito, sa iyong pagkatao, ay yak. Hindi ako natatakot na sabihin sa iyo, ang sakit ni Sr. Yegorgor, ako, si Lance, ay gumagaling sa loob ng 30 segundo, sa tingin mo ba, ikaw lang ang makakagamot sa kanya? You bloody well won't? Not with my high moral standing. Ay pu, alam mo mismo. Sa sandaling ito, sa dami ng tao, dumating na rin si Igor upang manood, nabigla na siya nang makitang napakataas ng mga medikal na kasanayan ni Lance, ngunit ngayon, narinig niyang sinabi ni Lance na 30 segundo lang ang kailangan niya para sa kanyang sakit. Si Igor ay nanginginig sa kabuuan, 30 segundo, ang problemang nagpahirap sa kanya sa loob ng mga dekada, 30 segundo lang ang kailangan ni Lance. Scram! Sigaw ni Lance. Sumigaw din ang ilan sa nakapaligid na pulutong ng mga nanunood, magwala, hindi karapat-dapat na ikumpara kay Lance. Wala nang mapaglagyan ni Omar ang kanyang lumang mukha, galit na sumangot siya at lumipad muna ng lobo, hindi pa tapos ang bagay na ito, si Lance ang naging sanhi ng pagkawala ng mukha niya sa harap ng napakaraming tao, hindi pa tapos ang bagay na ito. 725. Tumingin si Lance sa paraan ng paglipad ni Omar sa galit at ngumuso sa mga sulok ng kanyang bibig, si Lance ay walang pakialam sa kanya. Itong si Omar, isa lang siyang manggagamot, hindi tulad ni Lance, hindi lang siya manggagamot, kundi isa ring martial arts practitioner. Ang martial arts realm ni Omar ay isa lamang panloob na pintuan, kaya paano pa siya makakalaban ni Lance, kaya labis na hinamak siya ni Lance. Tumingin si Wanderlust kay Omar na lumipad, pagkatapos ay kay Lance, na parang nag-aalangan siya sa loob, hindi alam kung paano haharapin ito. Sa huli, saglit na nag-alinlangan si Wanderlust, at sabay kagat, hinabol pa rin niya si Omar. Hinabol ni Wanderlust ang bilya ni Omar. Master Omar. Wanderlust, bakit mo pa ako hinahanap? Si Lance ay hindi masyadong may kakayahan, siya ba, napakalakas ng pagpapagaling, bakit mo ako hinahanap kung hindi mo siya pupuntahan? Galit na sabi ni Omar, hindi alam kung kanino siya galit. Wondering inwardly said, Omar, you are also really sick, you yourself lost peak with Lance, take what anger from me, if I didn't have need for you, I would not bother to look at your face here. Master Omar, si Lance ay nang-ahas na hamanin ka, tiyak na dumating siya na handa, kaya bakit ka madidismaya, ang tagumpay o pagkatalo ay usapin ng digmaan. Ngumisi si Omar, prepared. So kasabwat mo siya. Huwag kang magsalita ng kalokohan tungkol dyan, Master Omar, kung paano ako nakipagsabwatan kay Lance. Omar, iyong sakit ko, ikaw. Kailan mo ba ako bibigyan ng susunod na paggamot 15 beses na akong nagamot, ikaw?
Sabi na after 20 times, gagaling na, totoo ba ah? Ngayon ang pang-16 na gamutan, kailan mo ba ako gagamutin? Wanderlust opens the door. I'm sorry, Wanderlust, pero wala ako sa mood na pagalingin ka kapag ako ay isang masmang manggagamot. Ah, Master Omar, ilang beses na lang bago matapos ang pagpapagaling. Well, Wanderlust, kung gusto mo talagang pagalingin kita, sige, patayin mo si Lance. Tumawa si Wanderlust, Master Omar, bakit mo pipilitin ang mga tao? Ang dahilan kung bakit hindi ko hinahanap si Lance ay dahil ginagamot mo ako sa lahat ng panahon, ayaw kong mas marami pang makaalam na may sakit ako. Master Omar, inalagaan din kita ng mabuti, ngunit hindi ko akalain na aasarin mo ako kapag nawalan ka ng sariling kakayahan sa medisina kay Lance. Pagpapalaya. Nawala ang galit nilang tiyan niya, kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi ang kagatin ang kanyang mga ngipin at magmakaawa kay Lance na pagalingin siya. Sa Heavenly Star Plaza, sunod-sunod na umalis ang lahat, nag-iwan ng dagat ng papuri at pagsamba para kay Lance. Bumalik din si Lance sa kanyang vilya. Sinisikap ni Lance na mag-alinlangan kung gagawa ng inisyatiba upang mahanap si Igor. Sa ngayon, sa bahay ni Igor. Si Igor ay mukhang malungkot at miserable. Igor, ang mga medikal na kasanayan ni Lance ay napakahusay, bakit hindi ka pumunta at makiusap kay Lance? Sabi ng asawa ni Igor. Nako, nagdadalawang isip din ako, pero ano ba talaga ang pinagdadaanan mo? Ako, hindi ko rin maintindihan. Sa sandaling iyon, ang sigaw ni Lance ay nagmula sa labas, Kuya Igor, nandyan ka ba? Paulit-ulit na nag-isip si Lance, mas mabuti kung siya ang magkusa na pumunta kay Igor, kung tutuusin, maganda ang impresyon niya kay Igor, at ang pagkukusa na tretuhin siya ay magpapapasalamat sa kanya, kahit na medyo mahiya. Ah, Lance. Ang asawa ni Igor gayunpaman, ay lumabas sa takot, na tila mas balisa kaysa sinabi ni Igor, ang babae, na hindi. Sa isip, ngunit sa loob-loob, ito ay talagang lubos na nagmamalasakit. Ang lahat ng ito, nakita ni Igor sa kanyang mga mata, at palihim na bumantong hininga, ang mga babae ay talagang bibig. Kawalan ng kakayahan, na nagpapasalamat kay Igor. Lance, nandito ka. Ngumiti ang asawa ni Igor na si Megan. Asawa ni Igor. Masigasig na tumango si Megan at tumingin kay Lance ng may pag-asa. Hindi napigilan ni Lance na manginig sa loob nang makita niyang nag-aapoy ang tingin nito, marahil dahil narinig niya lang na sinabi ni Lance sa Heavenly Star Plaza na 30 segundo lang ang kailangan niya para pagalingin si Igor, kaya nakaramdam ng pag-asa si Megan, at ang pagnanais. Na ilang dekada ng pinigilan ay biglang sumabog na parang baha. Sister-in-law nasaan si Kuya Igor? Nasa bahay siya, pinuntahan mo ba siya tungkol sa isang bagay? Alam na tanong ni Megan. Ngumiti si Lance, sister-in-law alam ko ang lahat tungkol kay Kuya Igor, kaya mag-usap tayo ng bukas. Oh! Ngumiti si Megan na may pamumula. Pumasok si Lance sa bahay. Kuya Lance, nandito ka na. Mukhang nahihiya si Igor at ngumiti. Sinabi ni Lance, kapatid na Igor, pasensya na, hindi ko sinasadyang sirain ang iyong pagkapribado, orihinal na hinanap kita kahapon, nagkataon lang na nakita kitang nakaluhod sa harap ng bahay ni Omar, kaya ako nalito, pagkatapos mo talagang umigib ng tubig, nalaman ko ang tungkol sa iyo mula sa alagad ni Omar. Galit na galit ako na gusto ni Omar na ilaan mo ang iyong asawa sa kanya, kaya, sa galit, nakipagdigma ako sa siya. Galit na galit si Megan, Brother Lance, paano mo nalaman ang tungkol dito? Ni hindi nga niya alam ang tungkol sa Skywalker, di ba? Sister-in-law si Kuya Skywalker ay tapat, at si Omax ay malamang na nagmamalasakit sa kanyang reputasyon, kaya ito ay isang napaka-banayad na pahiwatig lamang, kaya't si Kuya Skywalker ay hindi pa mahulaan, sa palagay ko. Sabi ni Lance. Galit na sinabi ni Igor, ang bastos na ito, hindi ko siya mapapatawad. Oh, kapatid na Igor, ikaw,
Ikaw ay napakasama rin, ikaw ay isang malakas na tao sa tuktok ng gitnang Unity Realm, at ikaw ay nasa itaas na antas ng buong mundo, ngunit ikaw, nakaluhod sa kanyang pintuan. Ako, Kuya Lance, hindi mo naiintindihan. Napahiya si Igor. Tumingin si Lance kay Megan, talagang napakaganda ni Megan, pambansang kagandahan, at ang kanyang hitsura ay hindi mukhang matanda, isang ordinaryong tao ay 30 taong gulang. Kuya Igor, naiintindihan ko, hindi mo gustong magkaroon ng utang sa iyong hipag, kaya't pinalala mo ng husto ang iyong sarili. Okay, hindi na kailangang magkaroon ng utang na loob sa iyong hipag sa hinaharap. Tumingin si Igor kay Lance nang may pasasalamat. Si Megan ay napuno din ng nagliliyab na mga mata at nagtanong, Brother Lance, ikaw talaga, kaya mo bang 30 segundo? Mrs. E, syempre totoo. Pero, 30 seconds man? Hindi ko alam? Nasa Yeager Square lang ako? Sinabi ko lang yun para ma-stimulate si Omar, how exactly, I still have to test it to alam. Pagkatapos ay bigyan mo kaagad ng tseke si Igor Nag-aalalang sabi ni Megan. Mabuti. Agad na tiningnan ni Lance si Igor at nakitang medyo seryoso ito, hindi nakakagulat na hindi ito kayang ayusin ni Igor ng mag-isa kahit na siya ay nasa napakalakas na kaharian. Paano na? Hindi ko ito itatago sa iyo, ang origin essence vein ni Brother Skywalker, na wasak, ay wala. Pero hindi bale, bubuuan ko lang siya, gagamit ng ibang lugar para ilipat ang mga meridian at maging origin essence vein. Si Lance ay gumugol ng mahigit kalahating oras upang tuluyang mapagaling si Igor, ang dahilan kung bakit ito natagalan ay dahil sa mas seryosong ugali ni Lance. 726. Sige. Pinalakpak ni Lance ang kanyang mga kamay at sinabi. Siyang ay abala sa pagtatanong, na-recover na ba ito? Oo, naibalik na. So handa na itong gamitin kaagad. Nagulat si Lance, hindi makapaghintay si Igor na makakita ng bitek sa lupa sa sandaling ito, at namula si Megan matapos mapagtantong masyado siyang nagmamadali. Ngumiti si Lance, theoretically, maaari itong magamit kaagad, ngunit para maging ligtas, inirerekomenda pa rin na magpagaling sa loob ng 1 linggo bago ito gamitin. Syempre, kung talagang nagmamadali kayo, kung gayon ay if there are still any problems behind it, the worst that can happen is to find me again. Then, I'll leave you guys alone, aalis muna ako. Salamat, Kuya Lance. Nagpapasalamat si Igor. Ngumiti si Lance pabalik at sinabing, huwag masyadong itulak. Namula lahat sina Igor at Megan. Lumipad palayo si Lance na may malakas na tawa. Sa sandaling umalis si Lance, ang mga kaganapan sa bahay ni Igor ay maliwanag na kasing tindi ng pagsabog ng bulkan, at ang mga tagubilin ni Lance ay tila nakalimutan na nila. Kakaalis lang ni Lance sa bahay ni Igor sa di kalayuan nang makita niya ang isang lalaki ng harapan. Lance, kanina pa kita hinihintay. Senior Long Tianyo, ano pa ang hinihintay mo sa akin? Maaari ba kitang tulungan? May pagdududa ka ba sa tunggalian na kinalaban mo lang? Sinabi ni Long Tianyo, Lance, sa totoo lang, mayroon akong hihilingin. Ngumiti si Lance, dahil nahulaan na niya na si Long Tianyo ay nakalulugod kay Omar, tiyak na may itatanong siya kay Omar. Senior Long Tianyo, hindi mo na kailangang magmakaawa sa akin, ang mga medikal na kasanayan ni Omar ay ang pinakamahusay sa mundo. Sinabi ni Long Tianyo, Lance, hindi ko sinasadyang pumunta sa iyo, pagkatapos ng lahat, ayaw kong malaman ng mas maraming tao ang aking kalagayan, ngunit bina-blackmail pa ako ni Omar na patayin ka sa pamamagitan ng patuloy na pagtrato sa akin. Paano ako papayag dyan ng Wanderlust, kaya't lumapit ako sa iyo na may matigas na anit. Ngumuso si Lance, talagang kasuklam-suklam si Omar, kaya, Senior Wanderlust, kung hindi kita tutulungan, plano mo bang patayin ako at bumalik kay Omar? Lance, ako ba? Si Wanderlust, isang walang prinsipyong tao sa iyong isipan. Ako, si Wanderlust,
Ako ang namamahala sa Celestial Star Pavilion. Ang Celestial Star Pavilion ay nakatuon sa paghawak ng mga usapin sa duel ng Academy. Kung ako ay isang taong walang prinsipyo, paano pa ako namamahala sa Celestial Star Pavilion? Tiningnan ni Lance si Long Tianyo, itong si Long Tianyo, kahit na dumating siya para magmakaawa kay Lance, hindi siya nagsasalita sa mapagpakumbaba na paraan at wala siyang mababang tao, na nagpapakita na siya ay talagang mas may prinsipyong tao. Bueno, kung ganoon, gagawin ko ang pabor sa iyo. Sa una ay mayroon pa akong isang kondisyon, at iyon ay ang pumunta at bugbugin si Omar, ngunit ngayon ay tila hindi ka papayag. Siyempre hindi ako sasang-ayon dito, ngunit naisip ko na si Omar ay isang purong manggagamot, at ikaw ay isang dobleng henyo, kaya bakit mag-abala sa isang taong ganoon? Sige, punta tayo sa bahay mo at magpagaling. Dumating si Lance sa bahay ni Wanderlust. Ang sakit ni Wanderlust ay nasa hita niya. Noong bata pa siya ay nakagat siya ng buwaya na lagi nang nagsasanay. Pagkatapos noon, ang hita niya ay patuloy na tumubo ng ilang kaliskis ng buwaya. Ito ay sobrang nakakadiri. Gayunpaman, maraming mga manggagamot ang hindi nakagagamot dito, at ito ay nagpapahirap sa kanya sa mahabang panahon. Maingat na na-diagnose ito ni Lance, umiling at sinabing, paumanhin, ang sakit mo ay talagang medyo espesyal, hindi ito ganoon kadaling pagalingin. Kahit ikaw ay hindi mapapagaling. Tumingin si Long Tianyo kay Lance nang may pagkabigo. Umiling si Lance. Hindi, kaya kung magpagaling, kulang lang ang healing power ko, sigurado akong gagaling ako pagkarating ko sa 11th grade healer, I'm still a 10th grade healer. If you're handang maghintay, pagagalingin kita pagkarating ko sa 11 baitang healing master. Sige. Nanghihinayang tumango silang Tianyo. Nagtanong si Lance, bakit hindi kanya pinagaling, Omar? Siya ay kahit isang 12 gradong manggagamot, at ang pagpapagaling ay mas makapangyarihan kaysa sa akin. Sinabi ni Omar na kailangan niya akong pagalingin ng 20 beses, isang beses bawat 6 na buwan, hanggang sa gumaling ako pagkatapos ng 20, at siya ay gumaling ng 15 beses na ngayon. Naku, hindi ko alam kung nagsasabi ba siya ng totoo o hindi, pero kahit papaano, kung mapagaling kita sa loob ng 1 oras pagkatapos umabot ng 11 beses ang healing power ko, kakayanin ko. Sigurado akong ayaw ni Omar. Napaaga mo ba yan? Ngumuso si Wanderlust, hindi ko inasahan na ang isang tulad ni Omar, na nag-aalaga sa kanya ng mabuti sa lahat ng mga taon na ito, ay magiging bias sa lahat ng paraan kahit na makipagduel ako sa iyo ngayon. Oh, kung mabilis kang pagalingin ni Omar, gaano katagal ang pag-aalaga na ginawa mo sa kanya? Kung ito ay 1 beses bawat 6 na buwan, 20 beses ay 10 taon, at kailangan mong maging lubhang magalang sa kanya para sa lahat ng mga taon na iyon. Kasuklam-suklam. Sige, Senior Wanderer, yun lang talaga ang sasabihin ko, bumalik ka muna, ipapaalam ko sa iyo kapag naabot ko na ang 11 baitang healing mastery. Kailan ka makakarating sa 11 baitang? Huwag kang mag-alala, ako, si Lance, ay hindi papayag na magtagal, sa loob ng 1 taon, o kahit kalahating taon, o kahit ilang buwan, kailangan kong maabot ang 11th grade healer. Si Lance ay mayroon pa ring Leo. Sali na kailangan niyang isave, kaya hindi pinapayagan ni Lance ang kanyang sarili na magtagal, hindi niya kayang gumugol ng masyadong maraming oras. Umalis si Long Tianyo at huminahon si Lance upang pag-aralan ang pamamaraan ng pagpapagaling. Hihintayin ng bukas, babalik siya sa Igor para tingnan kung makapasok siya sa arsenal ng Star Ocean Academy, pumili ng ilang magandang kalidad na armas, at pagkatapos ay lumusong sa dagat para magsanay. Kalimutan ng tungkol sa araw na ito, paano magkakaroon ng oras si Igor para alagaan siya, tiyak na nasa gitna siya ng isang baliw na ano. Ang dahilan kung bakit pumayag si Lance na tulungan si Long Tianyo ay iniisip din na, kung sakaling makapasok sa storage ng armas, mayroon ding isang lugar kung saan maaaring magamit si Long Tianyo para tumulong, bukod pa, ang isa pang kaibigan ay mas mahusay kaysa sa isa pang kaaway. Sa sandaling ito, sa isang bungalow. Sigaw ni Leslie sa depresyon.
Isang babaeng nakatingin sa kanya mula sa labas ng pinto ang nagsabi, "Leslie, itigil mo lang ang pagsigaw, walang kwenta, hindi ka makakaalis." Nakiusap si Leslie, "Senior Fanley, nakikiusap ako sa iyo, tulungan mo akong hanapin si Lance, okay?" Leslie, nagde-daydream ka pa ah? Ang isang taong ka-level ni Lance ay isang pag-iral na hindi kayang tingnan ng ating mga ulo, kahit man lang isang henyo sa parehong antas ng Senior Gordon, at gusto mo pa ring magdelusyon. Iniisip mo na maakit mo si Lance sa iyong hitsura. Pakiusap, kung matutulungan mo ako, tiyak na magpapasalamat ako sa iyo. Sino ang gusto ng iyong pasasalamat, Leslie, masyado kang walang muwang. Siya nga pala, ang ulo ay nakipagkasundo kay Senior Gordon, ngayon ay darating si Senior Gordon upang pamunuan ang mga tao, pagkatapos nito, ikaw ay magiging Gordon's Garden Lady, at sana mas ma-promote pa kita. Matalino si Leslie, at sinabing, "Fanley, okay, tandaan mo ito, kapag naging babae ako ni Gordon, ako ang unang hindi papayag na umalis ka, dapat alam mo na kung talagang magiging babae ako ni Gordon, kaya ko. Siguradong papatayin ka." Ah! Nanginginig ang babaeng nagbabantay sa labas ng pinto, maputi ang mukha sa takot. Sa loob-loob ni Leslie ay masaya, yay, sa wakas ay mapahintulutan siyang ipaalam kay Lance. 727. Leslie, anong ibig mong sabihin? Fanley, kapag naging Gordon's Garden Lady ako, hintayin mo ako. Mukhang galit ang babaeng nagbabantay sa labas ng pinto, "Leslie, wala akong sama ng loob sa iyo, bakit mo ito ginagawa sa akin? Walang inhustisya at walang puot. Pinipigilan mo akong lumabas, at walang kasalanan iyon. Hindi naman sa binabantayan kita ngayon at ayoko, sumusunod lang ako sa utos ng ulo, kaya mong hanapin ang ulo. Don't worry, I'll find her, you because I'll let her go." Siyempre, baka may deal siya kay Gordon, hindi siya mamatay, pero ikaw, ikaw ang biktima. Nag-aalalang sinabi ni Fanley, "Leslie, isang kawalang katarungan ang nagawa, ginagawa mo ba ito sa iyong konsensya, hindi ako ang nag-utos nito." "Hahaha, Fanley, natatakot ka rin ah? Well, huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng pagkakataon, bitawan mo ako ngayon, o magpadala ng mensahe kay Lance para sa akin, para mailigtas kita. Leslie, kung pakakawalan kita, hindi ako patatawarin ng ulo. Then go and deliver the message for me, para hindi ka makita ng ulo pagbalik niya, wala kang choice." "Fine, I'll go and deliver the message. Sana gawin mo ang sinabi mo, at hindi mo dapat isipin na tumakas ngayon, dahil hindi ka makakatakas sa Star Ocean Academy kahit gaano ka pa. Subukan." Si Lance ay nag-aaral ng healing art sa kanyang sariling bayan. Ang aspetong ito ng healing arts ay naantala ni Lance sa loob ng mahabang panahon, at kailangan niyang maglagay ng higit na pagsisikap sa aspetong ito sa hinaharap upang subukang iligtas si Sally sa lalong madaling panahon. Nandito ba si Senior Lance? Maya-maya, narinig ang boses ng isang babae sa labas. "May naghahanap sa akin." Agad na lumipad palabas si Lance at tumayo sa tarangkahan ng kanyang asyenda, at nakita niya ang isang babaeng may ordinaryong hitsura at likas na lakas. Ang unang impresyon ni Lance ay narito siya para magbenta, dahil pagkatapos naging tanyag si Lance, hindi gaanong mga babaeng estudyante ang nagtitinda, gusto man nilang maging vent ni Lance kahit minsan, o kung gusto nilang maging babaeng pampainit ng kama niya, nandito silang lahat para sa ilang praktikal na benepisyo, para sa gabay o proteksyon. "Nandito ka rin para magbenta, sorry." Diretsyong sabi ni Lance. "Ah." Natigilan ang babae at namula, sa katunayan, tiningnan lang niya ng malapitan si Lance at natigilan, kaya binigyan niya ng pagkakataon si Lance na magsalita muna. "Senior Lance, I'm not here to sell, I came to find you for something." "Hindi kita kilala, magsalita ka, ano ba yan?" "Senior Lance, kilala mo ba si Leslie?" "Leslie? Anong problema niya?" Nagulat ang babae nang makita niyang kilala talaga ni Lance si Leslie, at agad na nakaramdam ng selos kay Leslie, bakit kilala talaga ni Leslie si Lance?
Sa kanyang mga mata, si Lance ay malinaw na hindi mata mo na malakas at talented and handsome, strong, talented and handsome. This was like the right and handsome, and right and beautiful, sa mga ordinaryong tao Magsalita ka, anong meron kay Leslie? Nang makita ni Lance ang kalokohan ng babae, malakas siyang nagtanong. Naku, hiniling sa akin ni Leslie na hanapin ka, medyo may problema siya, ikinulong siya ng aming ulo, at gusto siya ng aming ulo na ayelay siya sa isang likas na mahusay na perpeksyonista na nagngangalang Gordon. Huwag ipaalam sa aming ulo na iyon. Ako ba ang nagpaalam sa iyo, o kung hindi, sasaktan mo ako, Palam. Nagmamadaling umalis ang babae, nararamdaman pa rin ang hindi patas na kapalaran sa loob, bakit kilala ni Leslie ang ganoong kalakas at talentadong gwapo, ngunit hindi niya nakilala ang mga ito. Nagsalubong ang mga kilay ni Lance matapos itong marinig. Sa orihinal ay lubusang nakalimutan ni Lance ang tungkol sa pag-iral ni Leslie nitong mga nakaraang araw at hindi niya naisip, ngunit medyo nagulat siya nang biglang matanggap ang balita ng kanyang pagkakulong. Tila medyo malas si Leslie pagdating sa Star Ocean Academy. Bagamati kilala ko siya, hindi kaaway o kaibigan ang relasyon ko sa kanya, kaya bakit ko iisipin ang sarili kong negosyo, natural na alam niya pagdating niya sa Star Ocean Academy na walang karapatan ang mahihina, at kung pupunta ako sa tulungan mo siya, sa halip ay lalabagan ko ang mga alituntunin ng Star Ocean Academy, ano ang silbi ng pagpapalakas niya ng sarili sa ilalim ng aking proteksyon. Tumalikod si Lance at bumalik sa manor, hindi nakikialam sa bagay ni Leslie. Gayunpaman, nang bumalik si Lance sa bahay, si Lance ay medyo napunit. May mga tao sa Leslie na pupunta para ipaalam sa akin, tiyak na kailangan kong iligtas siya, kahit na ordinaryo lang ang relasyon niya sa kanya, ngunit hindi ba medyo masama sa akin na iwan siyang mag-isa. Magdededicate na siya sa ibang lalaki, sa pagkakaalam ko, hindi pa dapat magka-boyfriend si Leslie, nawawala ang purity niya ng ganito, wala ako ngayon para iligtas siya, kamumuhian niya ba talaga ako sa future? Bagamat hindi ko man lang siya pinansin, pero kung tutuusin, minsan na akong magkakilala, at isa sa mga unang taong nakilala ko noong dumating ako sa mundong ito. Sandali lang, pagkatapos ay iligtas mo siya minsan lang. Tumalikod si Lance at lumipad palabas ng kanyang manor. Sa sandaling lumipad siya palabas ng manor, naalala ni Lance na wala siyang ideya kung nasaan si Leslie ngayon. Pupunta ako. Si Lance ay walang katulad na nanlumo, ang Star Ocean Academy ay napakalaki, saan pupunta ang isang tao para hanapin si Leslie. Alam ng ghost kung saan siya nakakulong. Sa isang maliit na bungalow, ang fanlay na iyon ay pumunta sa Lance, ngunit mayroon siyang ibang tao na nagbabantay sa Leslie, kaya hindi makatakas si Leslie. Sa ganoong paraan, hindi nasaktan si Leslie o ang ulo. Hindi nagtagal, bumalik si fanlay upang ipagpatuloy ang kanyang pagbabantay. Leslie, pumunta na ako para hanapin si Lance, kung pupunta siya o hindi ko alam. Kapag nalaman kong nagsisinungaling ka sa akin, hindi kita patatawarin. Don't worry. If you have a chance to see Lance in the future, you can verify with him. Leslie, I didn't expect na kilala mo talaga siya, bakit lahat sila babae, magkaiba ang kapalaran natin? Bakit kilala mo na naman si Lance, at pinaghahanap ng Senior Gordon? Napabuntong hininga si Leslie, sino ang nagmukhang pangit sa iyo? Sa sandaling ito, dalawang tao ang dumating sa hindi kalayuan. Ito ay ang ulo ni Leslie, ang babaeng nagngangalang Hera, at ang malakas na likas na lalaki na nagngangalang Gordon. Senior Gordon, hindi mo matutupad ang iyong salita. Ngumiti si Hera. Huwag kang mag-alala, kung talagang ganoon kaganda ang sinabi mo tungkol sa Leslie, tiyak na bibigyan kita ng detalyadong paliwanag sa totoong kahulugan ng Great Perfection. Senior Gordon, huwag kang mag-alala, ang Leslie ay talagang isang kagandahan, at natatakot ako na sigurado ako na siya ang numero 1 kagandahan sa Star Ocean Academy. Ganun ba? Exaggeration ba talaga yun? Meron talaga, ilang dekada na ako sa Star Ocean Academy, and Star Ocean Academy only has a total of thousands of international students,
so at least most of the women have seen it, but I have not found any other beauties. Hahaha, kung ikaw talaga ang number 1 beauty sa Star Ocean Academy, then I will never treat you bad. Matagal na, paano mo ipapaliwanag ito? 728. Senior Gordon, itong Leslie na ito ay kaka-enroll lang sa school ilang araw na ang nakakaraan, nakita ko siya noong una siyang nag-enroll, at nakamaskara siya, pinapanatili ko siya, at ang tunay niyang mukha ay kita ko lang at ilan sa aking mga alipores. Mabilis, 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 hindi ako makapaghintay na makilala siya. Senior Gordon please, nasa unahan lang ang bahay ko. Sabik na naghihintay si Leslie sa pagdating ni Lance ng isang lalaki at isang babae ang unang pumasok sa labas, ang babae ay si Hera, ang pinuno ng organisasyong ito ng Diyosa. Itinuro ng lalaki sa tabi ni Hera si Leslie at nagtanong, siya ba ang tinutukoy mo? Oo. Mukhang pangit ngayon. Senior Gordon, nakamaskara ka na, pagkatapos mong hayaang haborin ito, kung masasabi mo pa ang salitang napakapangit, kukunin ko ang apelyido mo. Lumapit si Gordon at nag-utos kay Leslie, alisin ang maskara ng balat ng tao. Huminga si Leslie, bakit ako? Yoho! Medyo malakas ba ang kasarian, hindi mahalaga, gusto ko ito ay tinatawag na pagnanasa. Sa mga taon na ito, ang isang malaking bilang ng mga kababaihan ay aktibong lumalapit sa akin upang magmakaawa sa akin na manliligaw, sumunod sa akin ng 1,000 beses, gawin ang lahat upang mapasaya ako, itong klaseng babae na sawa na ako, pero ikaw yung tipo ng sex strong, let me bright hahaha. Tumawa si Gordon, pero napahiya si Hera sa tabi niya, at ang babaeng sinabi niyang aktibong lumapit sa kanyang pintuan 1,000. Masunurin na ipaalam sa kanya fuck kasama siya. Sinabi ni Hera, Leslie, maging masunurin, huwag lumaban, wala kang kapangyarihang lumaban, Gordon, ang sinabi ko sa iyo, isang malakas na tao sa 3 antas ng innate great perfection, ang kanyang lakas, 16 na pwesto sa digmaan. God's list, hindi ka talaga magpapatalo kung pwede kang maging garden lady niya. Narinig mo rin na sinabi niya na ang mga babaeng gustong maging garden lady niya sa mga nakaraang taon, wala man lang umabot sa standard. Ay po. Galit na galit si Leslie at dinuraan si Hera. Nagalit si Hera, munting asong babae, hinahanap mo ang kamatayan. Tumawa si Gordon, Hera, hindi marunong magmurao. I'm sorry, Senior Gordon. Si Hera ay abala sa pag-iwas ng kanyang galit. Sige, tanggalin mo ang maskara niya at tingnan ko kung talagang kasing ganda niya ang sinasabi mo. Mabuti. Mabilis na tumakbo si Hera at tinanggal ang maskara ni Leslie sa 1 segundo. Natigilan si Leslie at medyo napunit. Sa sandaling ito, ang Gordon na iyon ay tulala na nakatayo doon, ang kanyang mga mata ay obsessive na nakatingin kay Leslie. Senior Gordon, Senior Gordon. Ilang ulit na tumawag si Hera nang walang tugon. Senior Gordon, nasiyahan ka pa ba? Satisfied? Satisfied? Ha. Ang ganda talaga. Sabi mo siya ang number 1 beauty ng Star Ocean Academy. I think that is wrong, hindi lang siya ang number 1 beauty ng Star Ocean Academy, siya ang number 1 beauty of the world. Ha. Tumawa ng malakas si Gordon. Nakangiting iginanti ni Hera at hinamak sa kanyang puso, pervert, paghusga sa mga tao sa kanilang hitsura, maaari bang maging pagkain ang kagandahan? Hindi ako nagkulang na pagsilbihan ka sa lahat ng mga taon na ito, ngunit hindi ka man lang handang ipaliwanag ang dakila. Perfection true meaning to me. Now that you see Leslie, that look in your eyes, I'm afraid you're even willing to give her soul, it's so unfair. Bagamat naramdaman ni Hera na hindi patas sa loob, siya ay nilalaro ni Gordon ng daan-daang beses, ngunit hindi niya mapigil ang makita si Leslie minsan. Ngunit kailangan din niyang aminin na ang mundong ito ay hindi lamang isang panahon ng lakas, kundi isang panahon din ng mga mukha. Senior Gordon, buti naman at nasiyahan ka, kaya dalhin mo na. Sabi ni Hera. Tumingin ang mga mata ni Gordon kay Leslie at hindi mapigil ang mapangiti.
Galit na sinabi ni Leslie Smith, huwag kang pumunta rito, kilala ko si Lance, malapit na siyang lumapit sa akin. Natigilan si Gordon, Lance. Oo, kaibigan ko si Lance. Don't tell me it's the same Lance who's very hot these days at natalo lang si Omar sa Astral Plaza. Crap, natatakot. Hahaha, natakot, ay pu, kasi hindi pa niya ako nakilala, kapag nakilala ko siya, gagawin ko siyang tae. Gordon A. Mouth. These days Lance is really very famous. Almost about to become the dream sa lahat ng mga babaeng internasyonal na estudyante. Kahit kagabi, isang babaeng internasyonal na estudyante na lumapit sa kanya para sa isang mainit na kama, ay sumigaw din ng mga salitang, Lance, ang gwapo mo, sa kanyang pagtulog, na labis na ikinalungkot ni Gordon kay Lance. Ay hindi inaasahan na si Leslie, na pumunta sa kanya ngayon, ay sasabihin din si Lance, na lalong ikinagalit ni Gordon. Si Lance ay wala, ngunit mas gwapo lamang ng kaunti kaysa sa iba pang mga internasyonal na estudyante ng Great Perfection, kung siya ay a little more handsome, sinong babae ang papansin sa kanya. Malamig na ngumuso si Leslie, mas mabuting sabihin mo iyon kay Lance sa kanyang mukha. Kung maglakas loob siyang magpakita sa harapan ko, sasabihin ko sa mukha mo. Dumura si Gordon at sinabi. Sa ngayon, sa gitna ng hangin, isang tao ang nakatayo doon, si Lance iyon. Matapos maghanap ng mahabang panahon at magtanong-tanong, sa wakas ay nakakuha si Lance ng impormasyon at lumapit upang hanapin ito, at narito na talaga ito. Kaya lang, pagdating ni Lance, narinig niyang may bumubulalas mula sa ibaba. Kung maglakas loob kang manggulo, hahayaan ka lang ni Lance. Pagbabante ni Leslie, ngayon pa lang ay babagsak na siya sa loob, bakit hindi pa dumarating si Lance? Hahaha, ako ang hindi papakawalan, nitong 2 araw na ito, kung saan-saan ang usapan tungkol kay Lance, ano ang number 1 na gwapo sa Star Ocean Academy, ano ang number 1 na malakas at talented na gwapo sa Star Ocean Academy, ay pu? It's so damn disgusting. Teka lang, balang araw, may magsasabi sa lahat ng totoo, ang tinaguriang malakas at talentadong gwapo ay isang gwanggulay lang. Leslie, you and I will make our mind? Kung si Lance ay napakawalang alam sa kanyang sarili, pagsisisihan ko siyang pumunta sa Star Ocean Academy. Sabi ni Gordon na may galit na galit. Tumingin si Leslie kay Hera at galit na sinabi, Hera, maghintay ka, asong babae ka. Ngumuso si Hera, Leslie, huwag mong lampasan ang iyong sarili, kaya paano kung maghintay ako, huwag mong sabihin sa akin kung talagang darating si Lance upang iligtas ka, kahit na gawin niya, saan kaya ano. Sa Senior Gordon dito, paano manggahas si Lance na maging mayabang at makita? Pagsisisihan ni Senior Gordon ang pagiging tao sa ilang minuto. Sa sandaling ito, isang malamig na boses na puno ng pang-aalipusta ang nagmula sa himpapawid, oo. Tumingin sa langit si Hera gayon din si Gordon. Nagbago ang mukha ni Gordon, talagang hindi niya naramdaman ang presensya ni Lance. At nabigla si Hera nang makitang lumitaw si Lance, at hindi naiwasang lumipat ng ilang hakbang sa likod ni Gordon. Nakita ni Leslie si Lance na bumaba mula sa langit, nasa sabik at nagulat, nakatingin kay Lance, sa unang pagkakataon, naramdaman kong napakagwapo niya, na bawat galaw, bawat ekspresyon, maging ang simoy ng hangin na humahampas sa buhok, lahat ay nakakaantig, karapat-dapat talaga sa strong and talented handsome, na umakit sa lahat ng babaeng estudyante ng ospital. Dahan-dahang lumutang si Lance sa himpapawid, ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Hera. Hindi inaasahan ni Gordon na lilito talaga si Lance. Lance, dumating ka talaga, nagulat ka talaga sa akin. Sabi ni Gordon. Si Lance, gayunpaman, ay hindi man lang tumingin kay Gordon at nanatiling nakatitig kay Hera na hindi komportable sa titig. Nakita siya ni Gordon na nagsalita, ngunit hindi man lang siya nilinggan ni Lance, ito ay napakasunog ng ibon. 729. Lance, kinakausap kita. Ngumuso si Gordon sa hindi magandang tono. Tumingin si Lance kay Hera na parang hindi niya narinig at sinabing, kakasabi mo lang ba na pinagsisisihan mo akong maging tao? Ay.
Napaatras si Hera sa takot. Matagal na akong nabuhay, ngunit hindi pa ako nakarinig ng mga salitang nagsisisi sa aking pagiging tao, at ngayon ang unang pagkakataon na narinig ko ito, ngunit ikaw, isang babaeng may perpektong likas na kalikasan, ay talagang nagsasabi na pinagsisisihan ko ang pagiging tao, katawa-tawa. Ngumisi si Lance. Natagpuan ni Gordon na siya ay hindi pinapansin ni Lance, at ang apoy sa kanyang puso ay patuloy na tumaas. Si Hera ay nagdurusa sa mga titig ni Lance, kaya siya ay bukas lamang ang isipan at mayabang, bumantong hininga, Lance, huwag kang magkunwaring narito si Senior Gordon, ano ang magagawa mo, sinabi ko sa iyo, kaya ano, kung maglakas loob kang hawakan ako, tiyak na pagsisisihan ka ni Senior Gordon bilang isang tao. Sinabi ni Lance, mabuti, naaalala kita. Noon lang tumingin si Lance kay Gordon at ngumuso, ikaw ang nagsisisi sa pagiging whatever. Lance, ako si Gordon. What are you trying to do, Gordon? Nanggagahasa sa mga babae. None of your business. Leslie is already my Golden's Garden lady. If you know what's good for you, mas mabuting umalis ka na dito ngayon din, kung hindi, pagsisisihan talaga kita sa pagiging tao. Basta hindi ka karapat-dapat na magnakaw ng babae sa akin. Gosh ano Dan, bibigyan kita ng huling pagkakataon ngayon, umalis ka na, huwag mong isipin na makipagkulitin kay Leslie sa hinaharap, kung hindi, ikaw, magsisisi ako. Hahaha, Lance, wala pang sinuman sa Star Ocean Academy na ito ang nangahas na takutin ako. Ano ba, bata ka, ang lakas ng loob mong takutin ako, hindi mo ba alam na ako ay nasa ika-16 na ranggo sa War God List? Ano ang War God List? Ito ba ay isang bagay na mas mababa ang IQ, mas mataas ang ranggo? Lance, talagang pinagalitan mo ang lahat ng pinakamalakas na tao sa War God List, matapang ka. Nanlamig ang mukha ni Lance, naiinip, ano Dan, hindi mo karapat-dapat na kausapin ako ng sobra, masyado mo na akong kinakausap, binibigyan kita nitong huling pagkakataon, huwag mo itong pahalagahan. Yaya. Nanginginig sa galit ang katawan ni Gordon, talagang sinabi ni Lance na hindi niya karapat-dapat na makipag-usap ng sobra kay Lance. Ano ba, siya si Gordon ay isa ring prominenteng likas na mahusay na perpektong dayuhang estudyante sa Star Sea Academy, isang innate great perfection first player, pero hindi niya talaga siya sineseryoso ng ganoon. Pumunta ka sa impyerno. Sigaw ni Gordon, at biglang ang kanyang mga kamao ay parang mga kanyan, lumilipad patungo kay Lance. Nakita ni Hera na inilabas ni Gordon ang kanyang pinakamataas na martial art, at lumabas ang meteor cannon, napakasaya niya, tama, fuck this girl. Gayunpaman, hindi man lang itinuring ni Lance na pantay niya ang Gordon na ito, bagamat naisip ni Gordon na mas mataas siya kay Lance, hindi inisip ni Lance na sa mga mata ni Lance, kailangan niyang maging nasa ang rurok ng katutubong dakilang kasakdalan na nasa parehong antas sa kanya, itong si Gordon ay malinaw na hindi, siya ay nasa ikatlong antas lamang ng katutubong dakilang kasakdalan. Hindi na magalang si Lance, isang duel ng Ghost Wheel ang napunta. Wow! Sabay hampas ni Lance gamit ang isang talon at isang espada. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon si Gordon na makaiwas. Hindi naglabas ng maraming lakas si Lance sa unang strike bilang pagsubok, at kung hindi ito gagana, ang pangalawang strike ay sasamahan ng isang lullaby attack. Gayunpaman, hindi napigilan ni Gordon ang unang strike ni Lance. Boom! Ang buong katawan ni Gordon ay nataman at lumipad pabalik, basang-basa sa dugo at natatakpan ng mga sugat mula sa sable at sword G ni Lance. Nakakaloko si Gordon. Si Hera ay tanga rin. Hindi ba't napakalakas ng meteor cannon ni Gordon? Napaungol si Hera sa hindi makapaniwala, Senior Gordon, hindi mo ba ginamit ang meteor cannon? Bakit napakalaki nito? Ilabas mo ang buong puwersa ng iyong meteor cannon Sapat na ang panlulumo ni Gordon nang matalo siya ng suntok ni Lance, ngunit si Hera ay umuungal tungkol sa ilang kanya ng meteor, at lalo siyang nanlumo. Huminto si Lance, kaya ang suntok na ginamit mo lang ay isang meteor cannon, sigurado, isang magandang kanyan. Puno ng panunuya ang boses ni Lance.
Si Gordon ay labis na hindi kaaya-aya pakinggan, ngunit, sa sandaling ito, kailangan din niyang bigyan ang sarili ng isang hakbang pababa. Malakas na sinabi, Lance, hindi ginamit ng aking meteor cannon ang buong lakas nito, kung hindi, hinding-hindi ka makakatalo. Ganyan ako. Ganun ba? Kung gayon, mangyaring ibigay ang iyong buong lakas Natigilan si Lance, dahil nakita na ni Lance na ibinibigay niya ang kanyang buong lakas, at nagsasalita pa rin siya tungkol sa hindi pagbibigay ng kanyang buong lakas dito, napakawalan Gia. Ako, giniginaw ako kanina, kaya hindi ko maibigay ang buong lakas ko sa ngayon, Lance, hintayin mo ako, babalik ako sa iyo kapag naka-recover na ako sa sipon ko. Sinabi iyon, lumipad si Gordon at tumakas sa isang gulo. Ay po, may sipon pa rin. Napakunot noo si Lance, hindi man lang naghahanap ng dahilan para makahanap ng advance, lakas loob niyang sabihin iyon kahit na siya ay may sipon. Sa sandaling ito, nakita ni Hera si Gordon na tumatakas sa kalagitnaan ng gabi, ang kanyang puso ay labis na nadismaya, sa kanyang isipan, ngunit itinuring niya si Gordon bilang isang napakalakas na malakas na tao, hindi inaasahan na makatagpo si Lance ay napaka-vulnerable, at sa ang dulo, na may sipon lamang, tumakas sa gulo. Natuwa si Leslie sa loob, tinitingnan ang puso ni Lance, na para bang hindi pa siya gaanong naantig sa kanyang buhay. Sa sandaling ito, handa niyang ibigay kay Lance ang lahat sa loob, kahit na pinaglalaroan lang siya ni Lance. Wala sa mood si Lance na makipaglaro sa kanya, at ang kanyang mga mata ay tumingin kay Hera. Sa sandaling ito, namumula ang mukha ni Hera, naisip niya na si Gordon, gaano man siya kasama, ay makakalaban ni Lance sa isang draw, ngunit hindi niya inaasahan ang ganoong kabigat na pagkatalo. Si Lance ay orihinal na gustong umakyat at sampelan siya, ngunit hindi ginawa ni Lance. Dahil ang Star Ocean Academy na ito ay likas na lugar kung saan ang mahihina ay biktima ng malalakas, walang dahilan si Lance para sisihin siya kung bakit niya ito ginawa. Kay Leslie. At muli, si Lance, bilang isang malakas na lalaki na may likas na pagiging perpekto, binugbog ang isang babae na likas na perpektista at walang labis na sama ng loob sa kanya, walang pakialam si Lance na gawin ito. Mag-ingat sa Leslie sa hinaharap, ikaw ay mag-isa. Sabi ni Lance at lumipad kaagad. Hey! Napatapak ni Leslie ang kanyang paa sa depresyon, talagang umalis si Lance ng ganoon, iniligtas siya ni Lance, sa oras na ito ay lumapit siya ng kaunti upang malumanay na batiin siya, makukuha niya ang puso ng mga magagandang tao at gagawing Leslie mahulog sa kanyang mga bisig Gayunpaman, sinayang ni Lance ang napakagandang pagkakataon upang ihagis ang kanyang sarili sa mga bisig ni Leslie. Si Leslie ay nanlumo, marahil, hindi kailangan ni Lance si Leslie upang ihagis ang kanyang sarili sa kanyang mga bisig. Nailigtas na ni Lance si Leslie, wala na siyang magagawa, syempre, lumipad na lang siya, at kinailangan pang bumalik para pag-aralan ang lunas. Si Hera at ang iilang Alipors ay sa wakas ay nakahinga ng maluwag nang makitang wala na si Lance. Tumingin muli kay Leslie sa sandaling ito, nagbago ang kanilang mga mata. Napabuntong hininga si Leslie, ano, hindi pa rin binubuksan ang pinto, baka gusto mo pa akong ikulong. Si Hera ay nagmamadaling umakyat para buksan ang pinto. Hindi man lang siya nilinggan ni Leslie, lumipad lang siya at sinundan si Lance. Lance, huminto ka. Sa pasukan ng manor ni Lance, naabutan siya ni Leslie. Leslie, may gagawin ka pa ba? Tumalikod si Lance at mahinang nagtanong. 730. Hoy, Lance, niligtas mo lang ako? Nadala lang ako, paano ka nakatakas ng ganyan, masyado kang spoiler, lumapit ka pa para basta-basta akong aliwin, siguradong itatapon ko. My arms around you bihira lang gawin itong miss kaya gustong maging nymphomaniac saglit. Sabi ni Leslie in an exasperated tone, hindi man lang niya napansin, her tone, very whiny and petulant. Hoy, magsalita ka. Leslie, ano ba talaga ang hinahanap mo sa akin? Ikaw, anong ulo ng elm? Mag-aaral ako ng hilang, kaya ingatan mo ang iyong sarili. Sabi ni Lance at lumipad sa kanyang manor. Sinundan siya ni Leslie. Sobrang laking manor, ikaw lang ba ang nakatira dito? Oo.
Then will I live here from now on too? You want to talk or not? I'll be your man. Hindi ko kayang bayaran. Hoy, bakit ba ang dami mong nire-reject na tao, hindi mo naman talaga ako galit? Sige, hindi kita galit, pero hindi rin kita gusto, at ngayong naligtas ka na, gawin mo ang lahat ng gusto mo. Lance, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, umalis na rin ako ngayon sa Goddess Organization, itong Star Ocean Academy, ang pinakamalaking pagsubok para sa lahat ay ang tunggalian minsan sa isang buwan. Nga pala, hindi pa ako nakakaranas. Ang aking unang buwan ng tunggalian pa, at hindi ko alam kung ako ay mamamatay sa aking unang tunggalian. Nagtanong si Lance, nagsasanay ka ng mesmerism, anong uri ng mga sibist ang nakikipagduel sa iyo? Kung hindi gagana ang iyong mesmerizing technique sa mga sibist, hindi ka ba mamamatay lang? Nabalitaan ko na ang platform ng duling ay mag-aayos ng laban sa akin, hindi ko akalain na mag-aayos ito ng isang tunggalian na tiyak na magpapakamatay sa akin. Dahil alam mong magduduel ka, bakit hindi ka magmadali at subukang linangin ang iyong mesmerismo? Ikaw ay isang mesmerista na may 8 ranggo, kung linangin mo ito sa 9, hindi ba tataas ang iyong lakas? Ika-9 na baitang, paano ito magiging madali, bukod pa, lahat ng aking nakakatuwang pamamaraan ay itinuro ng aking Panginoon, ngunit ang aking Panginoon ay ayaw na akong turuan ng mas malalim. Sinabi ni Lance, paano ito? Ituturo ko sa iyo ang aking enchantment technique, ngunit syempre, maaaring wala kang talento. Sige, salamat. Bahagyang tumango si Lance at sinabing, hindi na kailangang maging magalang. Si Lance ay hindi maramo at direktang nagbigay ng oyai kay Leslie, na natutunan pa rin mula sa iba, at hindi ito isang lihim na hindi binanggit. Nag-aalala lang si Lance na hindi matututunan ni Leslie ang oyai, pagkatapos ng lahat, ang oyai ay medyo espesyal, at si Lance ay gumugol lamang ng ilang oras sa una upang sanayin ito sa ika-5 antas. Ngayon, nag-ensayo na si Lance sa ika-9 na antas, at kung maabot niya ang ika-10 antas, makakalaban niya ang isang maagang Unity Realm powerhouse. Pagkatapos ituro ni Lance ang oyai kay Leslie, nagmamadaling nag-ensayo si Leslie, may talent man siya o wala ay depende sa kung ilang layers ang pinag-ensayo niya sa loob ng ilang oras. Ipinagpatuloy ni Lance ang pag-aaral ng pamamaraan ng pagpapagaling. Makalipas ang halos 5 oras, lumabas ng silid si Leslie. Kumusta ang pagsasanay? Sa anong antas ng pagsasanay? Tanong ni Lance nang hindi lumilingon. Biglang lumapit si Leslie, natigilan, at hinalikan si Lance sa pisngi. Anong ginagawa mo? Abalang umiwas si Lance, at umirap. Ngumiti si Leslie, salamat. Ikaw, na nagturo sa akin ng napakagandang lihim na libro, noong una ay naisip ko na ito ay isang napakahirap na nakakaakit na pamamaraan, ngunit pagkatapos lamang ng pagsasanay ay napagtanto ko na ang lullaby na itinuro mo sa akin ay talagang napakalalim, maraming beses na mas malalim kaysa sa kaakit-akit na pamamaraan na aking itinuro sa akin ng dati kong master. Sobrang naantig ako, hindi ko inaasahan na papayag kang magturo sa akin ng ganoon kamahal na sekreto. Si Leslie ay naantig mula sa kaibuturan ng kanyang puso ngayon, ito ay tulad ng isang ordinaryong tao na nagbibigay sa kanya ng 10 bilyon. Sige, ipapamahagi ko sa iyo, pero kung may talent ka man o wala is a matter of your chance, huwag kang masyadong kalokohan, ilang level na ba ang na-practice mo ngayon? Sinabi ni Leslie, ang ika-8 palapag. Ano? Si Lance ay naging pabaya, ngunit laking gulat niya nang marinig na nag-ensayo siya sa ika-8 antas. Paano ba yon? Ilang oras ka palang nagpa-practice? Nakita ni Leslie kung gaano kagulat si Lance, abala sa pagtatanong, mahirap bang magsanay sa ika-8 layer? Sa tingin ko napakasimple nito, ang unang 5 layer, nasanay ko silang lahat sa loob ng ilang minuto, parang naglalaro, ito was very simple at first. Also, I feel like this lullaby, it's like it's tailor-made for me. But after I practice the 8th layer, the 9th layer medyo nahirapan ako, nagmamadali akong lumabas at mag-report.
Sa iyo, kaya hindi ko na pinagpatuloy ang pagde-develop dito, maghintay hanggang sa mag-practice ako ng isang magandang dakot sa gabi, bukas, dapat kong masanay ang ika-9 na layer, kahit ang ika-10 layer ay lubos akong kumpiyansa. Si Lance na malahalimaw ay tumingin kay Leslie. Sa loob-loob na sinabi ni Lance, bagaman tinuruan ko siya ng oyai, akala ko ay wala siyang talent para sanayin ito, ngunit hindi ko inaasahan na ang kanyang talento sa pagsasanay ng oyai ay napakataas. Ito ba talaga ang kalooban ng the gods? Leslie was able to learn the lullaby from me today, this is a chance that belonged to her, it's her opportunity, maybe, natutunan ko ang lullaby from the Lunaris Kingdom, but na lang inayos ng Heaven's Will para ituro ko ito. Para sa kanya, ang lullaby na ito, ano ang pakiramdam na partikular itong ginawa para sa kanya? Kung magpapatuloy ito, ang Leslie ay tiyak na magiging isang malakas na henerasyon, hindi gaanong mababa kaysa kay Talia. Hindi, ngayon na siya ay sinanay sa ika-8 antas ng ang oyai, walang karibal sa ilalim ng likas na pagiging perpekto, malamang na hindi pa rin alam ni Leslie na siya ay nagbago mula sa isang mahina tungo sa isang malakas na tao sa magdamag. Gaya ng inaasahan, ang talento ay ang pinaka-nakakatakot na bagay, maaari itong gumawa ng walang pag-unlad sa iyong buhay, o maaari kang maging malakas sa isang gabi. Lance, sabihin mo sa akin, anong antas ang kinabibilangan ko ngayong nagsanay na ako sa ika-8 antas? Tanong ni Leslie. Sinabi ni Lance, sa ilalim ng innate perfection, wala ka ng laban. Ano? Nagulat si Leslie. Nagbibiro ka. Nakikita mo ba ang mukha ko na parang nagbibiro? Oh Diyos, paano ito posible? Hindi makapaniwalang tumingin si Leslie kay Lance. Iyan ang katotohanan, kung magsasanay ka sa ika-9 na antas ng lullaby, kung gayon walang kalaban sa ilalim ng katutubong dakilang kasakdalan, kung magsasanay ka hanggang sa ika-10 antas, kung gayon, binabati kita, ang iyong mesmerismo ay umabot sa antas ng isang malakas na unity realm, iyon ay, maaari mong i-assess upang maging isang 13th grade mesmerist. Sus, ito ay masyadong isang hakbang, hindi ba? Panaginip ba ito? Ay, oo, sobrang nakakatakot ang talento, walang makakalaban sa salitang talent, mayroon kang pambihirang talento sa mga lullabies, natatakot ako na ang dating ako ay hindi maihambing. Siyempre, ang kasalukuyang ako ay maaaring hindi. Ang lakas ng pag-iisip ni Lance ay hindi gaanong kalakas noon, ang kanyang talento sa pagsasanay ng mga lullabies ay hindi maihahambing sa kasalukuyang Leslie, ngunit ngayon na ang lakas ng kaisipan ni Lance ay lumalakas at lumalakas, si Leslie ay hindi kinakailangang may kumpara sa kanya. Salamat, Lance. No need to thank you. This is a chance that belongs to you. You have this chance, kahit hindi ko ipasa sa iyo, baka matutunan mo pa rin ito sa ibang paraan. Sabi ni Lance. Anyway, thank you. Napakabuti mo sa akin, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Forget what they doing, keep on doing.